Hello po sa inyong lahat. Ako po si Marites, pangatlo sa panganay na anak ni Nanay Iyang at Tatay Maning. Bibigyan ko lang po kayo ng maliit na background tungkol sa kanila. Si Nanay po, pangalawa sa panganay na magkakapatid. 11 years old pa lang po siya nung naulila sila sa ama. Si Tatay naman po, siyam sila na magkakapatid. Siya po ang pangalawa sa panganay. Kaya lang po, baby pa lang, nung namatay yung panganay nilang kapatid, kaya siya na rin po yung tumayong panganay. 13 years old pa lang po si Tatay nang naulila sila sa ina. Magkababata po si Nanay at Tatay. Si Tatay po, bata pa lang po sila, nandidigaw na kay Nanay. Pero ayaw naman po ni Lola Loling sa kanya. Pero syempre, Nanay ko pa rin po yung mamimili kung sino yung gusto niya. Pinili niya po yung tatay ko. Tapos po, mahal nila yung isa't isa. Siguro normal lang po sa pamilya yung ano ho. Sabi po kasi nila yung lalaki daw po talagang dumadaan sa kahit anong bait daw po dumadaan dun sa, siyempre alam niyo na, yung mga lalaki naliling sa ibang babae, pero ganun pa rin po. Panandalian lang naman po, pero talagang mahal na mahal po talaga ng tatay ko yung nanay ko. Tapos po maraming mga pagsubok po na dumaan sa buhay nila, pero nakikita niyo naman po, magkasama pa rin po sila. Sunod-sunod po kami magkakapatid na pinanganak. Una pong pinanganak si Ate Lenlen. Sakitin po kasi si Ate Lenlen. Baby pa lang po siya, lagi po siya na hospital. May kinuwento pa nga po si nanay noon Nasa hospital daw po sila, hindi sila inaatinan nung nurse yata o doktora. Nagkukumbulsyon po daw si Ate Lenlen noon. Ginawa niya po, tinalo niya daw po yung bintana doon sa hospital para lang puntahan yung doktor para atinan yung kapatid ko. Awa naman po ng Diyos. Ayun. Kaya lang po nung last December 1 po, kinuha na siya ni Lord. Sabi nga yung instinct daw ng magulang kahit na hindi po namin nung nagkasakit po kasi sa atin din, kahit na hindi namin sinasabi kay nanay, nararamdaman niya kung ano yung pain ng anak niya. Wala naman po kasi siguro talagang pinagkaloob na rin ng Diyos na ako nun siya. Mapagmahal na magulang po sila. Kahit na anong mga pagsubok na dumaan sa amin, nandyan sila, laging gumagabay. Pagaya na lang po sa akin. Marami din pong mga nung college pa lang po ako, sabi ko sa nanay ko, naiihinto na ako ng pag-aaral. Pero sabi ng nanay ko, wag kasi magtapos kayo kasi wala kaming mamana sa inyo kundi yun lang. Sabi ko gano'n. Tapos, syempre, magulang sila. Ayun po, awa ng Diyos, nakapagtapos naman po ako ng pag-aaral. Hanggang sa nag-asawa po ako. Pero bago ako mag-asawa, sabi ng nanay ko, baka bigyan ka lang ng sakit ng ulo niyan. Sabi gano'n. Pero hindi ko nakinig. Kaya ito sinabi ko. Ang instinct talaga ng magulang tama. Kaya ito ako ngayon. Nay, tay, mahal na mahal ko
po namin kayo. Thank you. Salamat po sa lahat-lahat. Alam ko, hindi ko kayang tumbasan yung pagmamahal niyo sa amin. Pero, pasensya na po dahil hindi naging successful yung pag-aasawa ko. Pero, pilit ako sa inyong dalawa ni tatay. Kahit na anong pagsubok na dumaan sa inyo, nandiyan pa rin kayo. Lagi kayo magkasama. Mahal na mahal namin kayo, tay. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigay kayo niya sa amin bilang mga magulang namin. At alam ko na gagantipilaan kayo ng Diyos dahil sa magandang ginawa niyo dito sa pamilya natin. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo dahil na happy golden wedding anniversary po sa inyo. Mahal na mahal po namin kayo. Salamat po. God bless you. Night, Salamat.